Akong pagtahod ug pagyugbo sa dilitog ng kahibulungan, bugtong ubuhing e Dios mo Dios, nga mo'y nagbuhat sa langit sa yuta sa tanang butang makita ug di makita lakip na atong tagsa-tagsa kay hinumang kinabuhi. Pasalamatan nato ang bugtong mo e Dios, palakpakan nato ang bugtong ubuhing e Dios mo Dios, nga mo sa pinakalabing gamahanan sa tanan. Ug palakpakan nato ang bugtong mo e Dios sa iyang mga balaang manulunda nga mo'y gipabantay sa tuwas bugtong mo e Dios. Tibok si Manang ang kaabot na rin nga safe, walay kakulian sa atong matagsa-tagsa kanalan. Palakpakan na itong buktong buhay nga Diyos. O palakpakan na itong pasalamatan na itong buktong buhay nga Diyos nga nagpalalasag mga sinugo. Ang atong mahal o pinalagang Father Lahi. Palakpakan na itong mga kaigsunan o kapagpahay sa Espiritu Dom sa buktong nasugo na itong mahal o pinalagang Pastor Lahi. So atong topic karoon ng buntaga mga kaigsunan. Pero bago ko mag-mensahe dire, iawhag mo na akong tanan nga tagampo mo sa inyo nahuna kay ganing mga pulong nga itong pag-isrutan dili na ordinary nga pulong. Uli pulong ni bugtong buhay nga Diyos makaigsunan nga uli lain magpasabot sa ato karon kundi ang balang espiritu sa bugtong buhay nga Diyos. Palakpakan na ito ang bugtong buhay nga Diyos. Uyita sana imong tapad ay na brother, sister, ayaw ko tabiha karon kay maminaw ko sa pulong sa bugtong buhay nga Diyos. Uyita, isurya sa ninyo. Ha? Itong nangaon diha, pangaon lang mo, paminaw lang mo, ha? Kaon lang sa mo diha. Sige lang. Sige, magsugod na ito mga kaigsunan. Atong pag-istoryahan karon mahitungod sa kay Epaphras. Kinsa nakaila kay Epaphras? Si Epaphras mga kaigsunan, mao ni siya gitrain po ni Apostol Pablo. Ha? Mabasa na nato sa Colosas 4:12 ang pangalan ni Epaphras. Nanong kaniman akong topic karong buntaga. So, ang title sa itong topic, mga kaigsunan, Epaphras Wrestling Ministry. Nanong man naghisgot o wrestling, dili ni wrestling magsinumbagay ta, ha? So, kinsa man sa Epaphras, mga kaigsunan? Kani si Epaphras, mga kaigsunan, mabasa nato sa Colosas 4:12. Nalago ng buktong upoy nga Diyos mo si Ginoo Kristo. Colosas 4:12. Si Epaphras nga usa sa mga taga-diha sa inyo, uli po ni Kristo Jesus, nangumusta kaninyo sa masibuton gayud siya sa kanunay, nagalakip kaninyo sa iya mga pag-ampo, aron kamo magabarog nga hingpit o pinasaligan sa bug-os nga kabubuton sa Dios. Dalay ko ng bugtong uboy nga Dios. Palakpakan na to ang bugtong uboy nga Dios. Tanaw na ako ni kung active ba ni naminong, kung palakpak ni bugtong is palakpakan na to ang bugtong buhay nga Diyos. So sa gisulti mga kaigsunan, ug na-mention po sa balang kasulatan nga kani si Epaphras, na-mention siya sa Philemon 1:23. So ang gisulti sa balang kasulatan mga kaigsunan, nga kani si Epaphras mga kaigsunan, usa siya ka matinud-anon sa bugtong buhay nga Diyos. Ug usa pa gisulti ni Apostol Pablo sa Philemon 1:23, isa siya ka fellow prisoner. Na priso po ni sa Epaphras mga kaigsunan. Dili kayo mo familiar ni Epaphras kay ang mga nailhan nato ang mga major na mga apostoles, Apostol Pablo, Pedro, pero kani si Epaphras wala mo kaila kay ani, wala pa kay ni na-encounter. So na kauban ni sa ni Apostol Pablo mga kaigsunan, sa panahon ng priso si Apostol Pablo, pinakauna niyang priso dito sa Roma. Maotong isulti si Apostol Pablo nga gustuhon man ako mabalik sa inyo pero dili na ako mabuhat. Tama? Kaya kabalo mong napriso man si Apostol Pablo, kung dili na siya makabalik sa mga lugar nga iyang giminsahian. Kaya napriso si Apostol Pablo. So sa malang kasulatan mga kaigsunan, si Epaphras mga kaigsunan, na-convert ni siya. Actually, ang hometown ni Epaphras, taga-Colosas ni siya. Sulidayo ni siya sa Epeso mga kaigsunan. Ang Epeso, murag 177 kilometers from Colosas. Kaya nakalayo. So, sa time na nag-mission si Apostol Pablo sa Epesos, na si Epaphras dito naminaw sa mensahe, ug na-convert si Epaphras mga kaigsunan. Mauto at the time mga kaigsunan nga nagpabautismo na si Epaphras, gitrain siya ni Apostol Pablo. Nahimo siyang pastor sa Colosas. Ug dili lang Colosas iyang minsahian, pati ang mga silingan ng mga lugar sa Colosas, mauning Laodicea o Hierapolis. Nagtapad ning tulo. So ang hitabo mga
kaigsunan, nibisita si Epapras mga kaigsunan kay Apostol Pablo tungod na balaka siya sa mga false teaching na nikalat sa Colosas. Na mga mini na magtutudlo dito nga nagmensahe og mini pod. So nabalaka si Epapras, wala siya kabalo. So niadto sa Apostol Pablo bisan na priso na dito sa Roma. So that's why habang naa siya sa Roma, nagmensahe po siya mahitungod sa pagkabanhaw, pagsakripisyo, pagkabanhaw sa bugtong buhay nga Diyos. So nakita sa mga Roman Emperor, gipriso si Epapras. Mao nang duwa sila ni Apostol Pablo nga napriso. So nangayo siya tabang ni Apostol Pablo. Kay disipulo man ni Apostol Pablo, nangayo siya tabang unsaon niya paghandol ang Colosas. Nga ang Colosas mga kaigsunan, ingani nila pagtuo. Ingani sila, simba sila, dasig sila, na-infiltrate o mga false teaching, mga sayop na mga doktrina. Sayop na tuglo. So, anita po mga kaigsunan, naingon si Apostol Pablo mga kaigsunan, nagsulat siya sa Colosas, nga inyo si Epapras nakipagbisog sa pag-ampo tungod ninyo. Para kamong tanan makabarog mo ni pag-ampo ni Epapras mga kaigsunan. Dili para sa iyang kaugalingon, kundi para sa katawan sa Colosas. So, ang atong focus karon mga kaigsunan sa atong pagtuon sa Balaang Kasulatan, mahitungod sa usa ka gamhanang pag-ampo na tanaw nato nga gibuhat ni Epapras. Mao ni siya ang tao sa Balaang Kasulatan mga kaigsunan nga gidayeg siya tungod sa iyang pag-ampo, tungod sa iyang mainitong pag-ampo mga kaigsunan, nga gi-describe po siya nga nagipag-wrestling siya sa iyang pag-ampo. So, pag nakadungog tag-wrestling, atong madumduman si Jacob. Tama? Pero si Jacob mga kaigsunan, literal niya nga na-wrestling ang bugtong ug buhi nga Dios. Pero kani si Epapras mga kaigsunan, nakipagbisog siya sa pagampo. Dili para sa iyang kaugalingon, kundi para sa mga tao sa Colosas nga makabarog sila sa ilang pagtuo. So kaning commitment mga kaigsunan ni Epapras mga kaigsunan, ingani ang gusto nga commitment sa bugtong ug buhi nga Dios sa matag usa sa atoa. Mao ni siya ang story nga nag-serve sa ato nga powerful reminder nga dapat i-prioritize nato ang pag-ampo dili lang para sa atong kaugalingon pati sa ubang tao. So sa Balaang Kasulatan, bisag sa daang tugon daghan tag makita ng mga intercessor pasabot tig pataliwala. At that time na si Abraham makaigsunan, sa time na silutan ang Sodoma Gomora, nagpataliwala si Abraham para siyang pag-umangko na silot. Di ba? Nagpag-negotiate si Abraham sa bugto o buyos. Ginoo, kung nabay 50 ka matarong din silutan, bala ni mong lugaran? Dili. Hangtod ni down ang negotiation sa pulo. Kaya kaya mag-yut ka ba itong pulo sila, Lot? Gisilutan, gihapon. Pero, gipagawas na sila sa bugtong buyos Diyos. I remember, ang ni Pastor Lahi. Yung si Pastor Lahi, basta naagani, bugtong na anak anang lugara, dili na pagasilutan sa bugtong buyos Diyos ka ng lugara. Pag-ausong sa gyud kaniya, bago na niya silutan. Palakpakan na itong bugtong buhay ni Diyos. So the same with Moses mga kaigsunan. Si Moses mga kaigsunan, ni-intercede siya. Nagpataliwala siya sa panahon nga nasipyat ang Israel. Kung siya isulti sa Exodus 32 verse 10, dalay ko ng bugtong ug buhi nga Dios sa mao si Ginoo sa Kristo. Exodus 32:10, busa karon pasagdi ako nga magdilaab ang akong kaligutgot batok kanila, ug aron pagkaut-uton ko sila, ug ikaw pagabuhaton nga usa ka dako nga nasod. Dalagon ang bugtong ubuhi nga Dios. Palakpakan na to ang bugtong ubuhi nga Dios mga kaigsunan. So ano man sa may sala sa Israel? During this time mga kaigsunan, nga nisaka unta si Moses para kuha ng pulo ka sugo, kabalo mo siya gibuhat sa Israel, di ba? Naghimo siya golden calf. Nagkipangunuhan ni Aaron. So sa pagbalik ni Moses, makaigsunan, suko ang bugtong ubuhi nga Diyos. Muna sulti niya nga, silutan, tayo patyo niya tanan ang mga Hudyo. Pero si Moses ang nagpataliwala para sa Israel. Para sa mga Hudyo makaigsunan. Istorya siya sa bugtong ubuhi nga Diyos. Ginoo, gipagawas lang ba nimo sila sa Ehipto para lang patyo deres kabukiran? Gipang-remind sa ni Moses makaigsunan, unsay saad sa bugtong ubuhi nga Dios kay Abraham, kay Isaac, kay Jacob. Di ba nagsaad mga Ginoo nga himuon nimong dagdahan ang ilahang mga lahi kasama sa usa ka bituon? Ang
bugtong ug buhi nga Dios mga igsunan gipaminaw niya si Moses. Ug ang nahitabo mga igsunan, gisalikway sa bugtong ug buhi nga Dios iyang kasuko para sa mga Hudyo tungod sa pag-ampo ni Moses mga igsunan. Palakpakan na ito ang bugtong buhi nga Dios. So si Samuel mga igsunan, at sa panahon nga ang mga Israelites manggod mga gahig ulo. Masusama na po na nato karon mga spiritual Israelites man ta, dahil kay tagulo. Sige, giinga na balik na mo sa bugtong buhi ang trabaho sa Israel, ang trabaho sa mga Hudyo mo balik ka Jud. Unya, madala na po sa mga Diyos-Diyosan. Sa time nga madala sila mga kaisunan, ang mga Hudyo in town, ma-realize sila makapag-hinusol, buhilak na sad. Ang bugtong buhi sa magpadala po bagong sinugo. Ha? Nga na ang pagigugmas bugtong buhi nga Diyos mga kaisunan. The same with Samuel mga kaisunan. At the time na atakiho na sa Palestina ng Israel, ang gibuhat ni Samuel, naghalad siya para sa mga Hudyo. At the time na maghalad siya kay nangayog pasaylo ang mga Hudyo, siya man ang tigpataliwala. Diba? Siya ang tigpataliwala. So siya ang naghalad para sa mga Hudyo. At the time na atakiho na ang mga Hudyo, tungod kay nanay pag hinulso ng mga Hudyo, ipatay sa bugtong o buhi nga Diyos ang mga Palestinians, mga kaisunan, pinaagi sa dalugdog. Palakpakan na ito ang bugtong buhi nga Diyos. Ha? The same with Elias. Ha? Pila ba katuig na wala ni ulan sa Israel? Tulog tunga katuig. Kung wala nagampo si Elias, mga kaisunan, ulan ka ito. Nagampo si Elias, dili lang isa ka beses, dili lang kaduha, kundi kapito nga beses nagampo si Elias. Para lang magpadalag ulan ang bugtong ubuhi nga Diyos. The same with Jeremias. Si Jeremias, mga kaisunan, gitawag siya weeping prophet. Pasabot, iyakin nga sugo. Iyakin na sinugo. Nga naman, every time na magpataliwala siya para sa katawhan sa mga Israel, nagahilak kanunay si Jeremias. Munang gitawag siya the weeping prophet. Ha? Basta mag-ampo siya sa bugtong ubuhi nga Diyos, maghilak na si Jeremias. The same with Daniel, mga kaisunan. Ha? Si Daniel makaisunan nakadawat sa daghan kay mga panawon tungod si maampuon si Daniel. At that time nga naluwas sa yungib sa mga leon, nagampo to si Daniel makaisunan. Muli undang ang ampo ato. Ha? O pinaagi po sa pag-ampo ni Daniel makaisunan. Sa time nga nabihag sa Babylonia ang mga Hudyo, ipadala si King Cyrus. Ha? Pinaagi na sa pag-ampo makaisunan. Palakpakan na itong bugtong buhi Diyos. The same with Ezra. Alam mo Ezra mga kaisunan? Usa ka passionate priest. Pare, ha? Nga ni-intercede po siya. Katong time nga gitagaag decree nga tanan mga Hudyo papauliw na sa Jerusalem na ay nabili ng mga Hudyo sa Babylonia. Mauning panahon ni Queen Esther o ni Mordecai. Dili sila manguli kaya nahadlok sila kay bungkag pa ang wall sa Jerusalem. So dili pa safe nga ulian. So nag-ampo si Ezra makaigsunan para sa mga nabilin ng mga Hudyo nga wala ka uli. So siya ang nagpataliwala sa panahon sa Hudyo makaigsunan. Ug diri po sa bagong tugon makaigsunan, muni pinaka-perfect example sa nagpataliwala, walay lain kundi atong bugtong buhi nga Dios. Giluwas na niya mga suninaw sa diri sa kalibutan. Ha? Even on the cross, iyahang giampo yang mga kaaway. Bisag nihantong na siya, niabot na siya sa Kalbaryo sa cross mga kaigsunan. Kaya kung sa atua pa to, Commander Bugha, kung kita may tamay, gibiyay-biyay ta, ang uban sa atua, nagpabarangay na. Ha? Pero kung maabot na gani ka, ang level sa standard sa bugtong ubuhi nga Diyos sa pagpailog, dito to sa panahon nga ninaog siya mga kaigsunan. Kung naabot na gani ka ng standard mga kaisunan, pasabot, nag-upgrade na yung pagtuo sa bugtong ubuhi. Pero kung paghapon ka, maabot na ng standard, pasabot, gagatas na gihapon ka. Kung nag-ampo ang bugtong ubuhi Diyos, night before siya crucifixion mga kaisunan, nag-ampo siya, usaon na lang kita. Kinahanglan na itong pag-ampo. Tama ba mga kaisunan? The same with Esteban. Si Esteban mga kaisunan, sa panahon niya na gipalansang ang bugtong ubuhi nga Diyos ito sa Kalbaryo sa cross. Si Esteban, mga kaigsoon, di ba, ang nagpalansang sa bugtong ubuhi mismo yung kaugalingong katawhan. Mismo ang mga Hudyo ang nagpalansang sa bugtong ubuhi nga Diyos. Pero tungod sa dakong paghigugma sa bugtong ubuhi, gipamalikan sila kay Esteban. Pero sa gibuhat sa mga Hudyo kay Esteban, gibato nila.
kinsa may ga-approve sa pagbato kay Esteban, walay lain kundi si Apostol Pablo. Before siya nahimong Apostol Pablo, siya ang ga-approve nga batuhon. Kung sa Pariseo si Apostol Pablo, isa siya ka estudyante ni Gamaliel. Si Gamaliel usa ka Pariseo. So, si Apostol Pablo, kung mabasa niyo, puro na siya balaod. Puro ginabalaod si Apostol Pablo, mga isunan. Pero, usahay makaana ko, very humble si Apostol Pablo. Ano man, si Apostol Pablo, mga isunan, kasunod siya sa balaod sa bugtong buhay nga Diyos. Pero sa isulti niya, mga isunan, nga dili pinaagi sa iyahang pagkamatarong maluwas siya, kundi pinaagi sa iyang pagtuo. Walay pwede manghinambog at tubangan sa bugtong buhay nga Diyos. Palagpakan na to ang bugtong buhay nga Diyos. So, makanahuna ka, usahay. Usa, di ay, kung mag-ampo, kung di ko mag-ampo, kung luwason ko sa Ginoo, luwason man ko, diya ka sa'yo. Eh, dili ka luwason sa Ginoo, di ka kabalo mag-ampo. Yung sa isulti sa 1 Samuel 12, verse 23, nalay ko ng bugtong buhay nga Diyos mo si Ginoo sa Kristo. Unang Samuel 12:23, labot pa alang kanako, ipailayo kini kanako nga ako magapakasala, bato kang Jehova, sa pagundang sa pagampo tungod kaninyo, apan ako nagatudlo kaninyo sa maayo ug sa matarong nga dalan. Dalay ko ng bugtong upoy nga Dios. So in other words, mga igsunan, not praying is sinful. Ana daw dili mo pagka mainampuon nakasala nakasbugtong upoy nga Dios. So daghan ang klase sa sala, mga igsunan. Ha? Dili lang porket nga kanang sala wala sa pulo ka sugo, dili na sala. Kay bisan pag kaning pagkadili niyo pagkainampuon nakasala na dili kas bugtong buhay nga Dios. Ha? So kaning pag-ampo, mga igsunan, mao po ni makapag-unite nato. Anay usa ka tawo, niduol siya sa pastor. Pastor, ako isulti nimo, na ako i-complain nimo nga di siya ko ganahan. Yan ang pastor, jotang. Murag Pastor Joseph pa. Bago na nimo isulti, magluhod sa ta, mampo sa ta. Pag-ampo sila. Pag human nilag ampo, mga igsunan, nagluhod sila. Pag human nilag luhod, ana din tong pastor o pinalanggang igsuon, unsa man imong isulti nga complain sa ako sa pastor, wala ko isulti ang problema, ako gidi ay. Mayon ta ginana ang realization nimo. Nga sige gang panghunaw sa imong kamot, sometimes tanawa imuhang naw sa amin kung wala pa kay buling. Ha? So, kaning pag-ampo, mga igsunan, nag-unite din nato. Diba? Pag nag-ampo tayo, united ang tanan, nagluhod ang tanan. Diba? So, sometimes, mga igsunan, hilig na mag-pinpoint sa atong kamot sa ubang tao. Kana manggod siya, kani manggod siya, kana manggod siya, makasasala ka, kana imong sala. Kung hunahunahon mo mga igsunan, ang iya, isara, imuha kay tulo ka po. Ha? Muna nakaproblema na ito, mga isunan. Kung atong sala, wala ta nakasala, pareha sa iya, may din nga wala ko'y sala. Dagan ang klase sa sala, mga isunan. Dili na itong mausa-usa sa balaang kasulatan. Kanang pagtanong ni mong kalagod sa imong isig kataw, sala na. Kanang pagbutang-butang ni mo sa imong isig kataw, sala na. Kanang pandaot ni mo sa tao, sala na. Kaya ang nakapalikod sa kasubuan, mga isunan, walay lain kundi ang gugma. Ha? Ang gugma ang nakapalikod sa kasubuan, mga igsunan. Mao bitaw ang Pariseo, wala sila lugar sa gingharian. Nganuman, Ginoo nga mga puti pa kay nigbiste ang mga Pariseo, mga matarong kasunod sa kasubuan. Nganuman, unsa may kulang sa Pariseo, walay paghigugma. Sapat na sa ilaha, makasunod sila sa kasubuan, bahalang magsige sila pandaot sa uban. Which is wrong. Wala mo nakabalo sa pagkamatarong sa bugtong ubuhay nga Diyos. Ang gisulti sa Matthew 6:33, the kingdom of God and His righteousness, not your righteousness, not my righteousness. Habulo nimo, gukdo nimo ang pagkamatarong sa bugtong ubuhay nga Diyos sa unsaman nga pamagi. Higugma imong kaaway, pagpailog. Lakpakan na ito ang bugtong ubuhay nga Diyos. So, kani si Epapras, mga igsunan, nakipag-wrestling siya, nagigpisog siya sa pag-ampo. So, maununaan na ito, mga igsunan, nga ang pag-ampo, pinaray pagluhod diha, oy. Abi na ito ang pag-ampo, kalinaw lang. Okay lang, nakaluhod ko karon, nagkwadro alas ko, nga na lang, abi na ito, wala lang, mga igsunan. Pero si Epapras, mga igsunan, nakipagpisog siya sa iyang pag-ampo para sa mga katawan sa Kolosas. Ha?
nga gi-describe po siya mga igsoon ang Greek word agonize. Pasabot mental suffering. Gaan po siya sa iyang nahuna mga kaigsunan. Kung unsaon niya ang kulosas. Ginahuna ba nato mga kaigsunan ay nga na ang pag-ampo? Daghan ang klase sa pag-ampo. Mag-ampo ka, na magpasalamat ka, Ginoo, salamat sa iyong kabuntagon. Na ay pag-ampo mga kaigsunan, nga lampurnas na tanan. Ang pag-ampos, buntag, mauna to hangtod gabi. Ha? Sulti ni Pastor Lahi, mugawas ka sa inyong balay, dapat nag-ampo na kaadaan. Lahi ang pag-ampo sa pagpasalamat nimo sa imong pagkatulog pagagabi, lahi mong pag-ampo sa pagmatani mo, lahi ang pag-ampo sa pagpanalipod sa bugtong uboy nga Diyos, lahi ang pag-ampo mga kaigsunan nga nakauli ka nga walay kakulian, lahi ang pag-ampo ka na matulog kay ni kagabi na. Ha? Dili nang, Lord, you know what I mean? Amen. Dili na na, ha? Dili po nang in Christ I trust. Mana? Kaya na, ha? Tarungan yung istorya ang bugtong buhay ng Diyos mga kaigsunan. Bago mo istorya sa bugtong, renew your mind. Pasabot, limpyuhin yung tagsa-tagsa kauna-una. Kaya magkikistorya sa bugtong buhay kanya itong thought. Kaya niya, kanya itong una-una magkikistorya mga kaigsunan. Remember mga kaigsunan, pag ikaw dito mag-ampong na vocal ka mag-ampo, munang I remember rin naman mga nakamention sa kuwan mga pastor gilder. Nga gitudlo doon ni Father Lahi nga mag-ampo ka nga diri sa nahuna. Dili niya mo i-vocal kay lugo ni Satanas sa imong pag-ampo. Ha? Munang gitrain ako akong kaugalingon mga kaigsunan kani ubos yung kaigsunan nga nag-ampo lang ko sa nahuna. Wala man nakabalo si Satanas sa atong nahuna. Wala sa kabalo sa atong kasing-kasing. Uli lang ay nakabalo, kundi ang bugtong buhay ng Diyos lang mga kaigsunan. Naay mo sa kapag ampo mga kaigsunan nga lalong kayo. More powerful level of prayer. Gahom na pag-ampo. Mauni siyang mahimo kang tigpataliwala mga kaigsunan. Muna na dayon nga, so kung nagpataliwala ko, sinugo na dayo ko. Nabalo mga kaigsunan, daghan kayo gitid o gunahuna. Ni-claim lang ang espiritu o gahom. Pasabot sinugo na ka, Pastor Jess? Ha? Ang espiritu o gahong makaigsunan ni Elias, mauni siya nagdala o unity, dili pagbulag-bulag. Kung mauna yung espiritu, pasabot, ang espiritu o gahong sa bugtong nasuguna, ani mo. Kabalo ka na, atas katapusang mga adlaw mga kaigsunan. Tanan, buhaton sa bugtong, ang mga imposible, mabuhat na sa bugtong ubuhay nga Diyos. Kaya wala imposible kaniya. Kung gamit sa babae in the last days, ay napagbuot. Ha? Kung kung sa'yang gamiton, bisag batang gamay, Joel 2:28, buhat 2:17-18, bisag batang gamay, gamiton sa bugtong muis para mong propesiya. Mauni punto ni Apostol Pablo makaigsunan. Magdapat na mahimo kang tigpataliwala. Pasabot, mag-ampo ka, dili para sa imong kaugalingon, kundi para sa ubang tao. Ang ganing Greek word makaigsunan, masusama siya sa gingon sa Lucas 13:24, dalay ko ng bugtong buhay ng Diyos, strive to enter at the narrow gate. Maninguha ka sa pagsulod sa sigpit ng ganghaan. I remember, hapit ni mawala ganina. Hapit, raman. O, magiging minawala. Katawa si Elder Ranel. Hapit, rami mawala. Lahi man ang nawala o nagpawala-wala. Pastor Joseph, no? Hapit, mawala. Managugha, ano man. Isulod, may sigpit nga nalang. Hapit mo. Ay, importante, basta kayo mawala mo mga kaigsunan, balik mo sa daang-dalan. Ha? So, ito po mga kaigsunan, ako, sa panahon nga itong nibalik may pagawas, nasaktuhan po niya si Elder Ranel, katang po ang dalan ba? Mo po'y pag-agil niya. So, ko, palagpakan na itong bugtong mo, gigiyahan, bibigyan na sa bugtong buhay ng Diyos. Ha? Sulod sa sigpit nga gangaan. Usa man yung sigpit? Pag mag-mention ganit ang sigpit, daghang balaod. Tama? Balaod yun na, mga kaigsunan. Kaya musulti ka, luagan nato ni. Dilang ta mag-mention ng ikapulo ha, ang mga tao mo balik pa pagsimba. Dili nga na. Muna giingon din mga kaigsunan, yung mensahe, ang mensahe. Sigpit gagangaan, pinaagis pagsunod sa mga balaod, sa bugtong ubuhay nga Diyos. Masasama sa among gisurhan ni Pastor Joseph atong isang adlaw, gahapon matingali ito, nga, ang mga Pariseo, gusto nila pangitaag butas ang bugtong ubuhay nga Diyos. Ha? Unsa daw sa subo ang pinaka-importante?
Pangitaan nila buta sa Ginoo sa isultis bugtong mo yung Diyos. Higugmaa ang imong, ay higugma ang bugtong mo yung Diyos sa imong tibok kinabuhi, sim kasing-kasing kalag, o higugma imong isig ka tao, sama sa imong kaugalingon. Unya, ang uban, higugma naman ang Ginoo. Importante Ginoo, wala minanakaw. Importante Ginoo, wala mi nagsimbag Diyos-Diyosan. Daghan ang klase sa Diyos-Diyosan. Kanang na-idol na nimo, what I mean is, kanang na-addict na ka ng butanga, nahimo na nimo ng Diyos-Diyosan. Di nila nang magsimba ka ng Diyos-Diyosan na maglunlohod. Di na maudaghan ang klase sa Diyos-Diyosan nga wata kabalo. Kusog kayo ta manghimantay sa uban, mga kaigsunan, pero bantayunon po di atong kaugalingon. Ala, sila kasimba o Diyos-Diyosan. Nga utro po di ka nga, addict na kay kasig ML. So ang ML ang nahimo imong Diyos-Diyosan. Na-obsess mo ka sa imong uyab, ay imong uyab nahimo imong Diyos-Diyosan. Ha? Kaya na ang Diyos-Diyosan makaigsunan. Ang Diyos-Diyosan, pag once ma-divert ang attention nimo sa laing mga butang na instead sa bugtong o buhay ng Diyos, nahimo nimo ng Diyos-Diyosan. Ha? Mao nang ingon ni Apostol Pablo mga kaigsunan sa 1 Corinto 9 verse 25. Nalay ko ng bugtong ug buhi nga Dios sa mao si Ginoo sa Kristo. 1 Corinto 9:25. Ang matag usa ka magdudula nagabatasan sa pagpugong sa iyang kaugalingon, labot sa tanang mga butang. Sila nagahimo niini aron sa pagdaog sa usa ka purong-purong nga madunot ra, apan kita aron sa pagdaog sa dili madunot. Dalay ko ng bugtong ug buhi nga Dios. Palagpakan na to ang bugtong buhi nga Dios. So, masay kayo na kaigsunan, kung ikaw daw, niapil ka og dula makaigsunan, example, si Manny Pacquiao. Si Manny Pacquiao ba, musabak ba na Dritchus kuan, gira? May kay pagbakbakan ba na dimagi training? Training daan. Pila katuig ang training ni Pacquiao mga kaigsunan. Tara mo daog lang siya. Ang gusto nato, gingat ang pasurahe, mangandam ta, kay muabot ang kagutom, ang gusto po nato nga, kung nagsultis pasulahe karong tuiga, sunod tuig, muabot ang kagutom. Sinuwi mga kaigsunan, 120 years siyang nagbuhat sa arka. Ha? Muna gipulan na ang mga tao tagad. Muna karon ang mga katawhan, to munang pangandam. Ha? So, kung ang usa ka contestant mga kaigsunan, nalingkamot nga mudaog siya sa dula, kita pun mga kaigsunan, mao ni paglahutay nato. Sa unsa man ta mo lahutay? Kung naa ba kay pagpailog? Kung nakaya ba nimong higugmaon nimong kaaway? Ang uban manggod, mulahutay lang mi. Bahala, nadaot mi, basta mulahutay mi. Kami lang, malikamot kami sa mong kaugalingon. Hindi na pwede makaigsunan. Ang galing giisgutan nga mulahutay ka, dapat doon na kay paghigugma sa imong isip ka tao. Kaya kung example, kanang tawhana, naa sa simbahan, unya, di ka ganan mo adto, kaya naaman siya. Wala, nakakalahutay, backslide. Mo nang, bisag kung saan mo kalagot anang tawhana, o kalagot anang aning igsuon, mga isunan, adto gihapon sa simbahan. Ha? Pakig-uli. Kung gusto yun nimo nga may pakita ang gugmas bugtong buhi nga Diyos. Ingon pa ni Apostol Pablo mga kaigsunan sa 1 Timoteo 6:12, fight the good fight of faith. Makipagbisog ka sa imong pagtuo. So si Apostol Pablo ni daog ba sa mga kaigsunan? Wala. Asa mo siya ni daog? Sa iyang pagtuo. Palakpakan na itong bugtong buhi nga Diyos. That's why niingon siya sa 2 Timoteo 4:7, I have fought a good fight. Atong una, fight the good fight. So, nakipaglaban pa siya. Dito sa katapusan, bago sa patyo, mga kaigsunan, yung sa I have fought the good fight. Daog na si Apostol Pablo, mga kaigsunan. Mauni declaration sa pagtuo ni Apostol Pablo nga nayahang napalaganap ang kaharian sa bugtong, ang gingharian sa bugtong buhay ng Diyos. Dili pa man sa tibo, kalibutan, pero sa Asia Minor. Mauning Efesos, Colosas, Galatia, Corinthians, niya na sa diha para magwali. Ha? Niyo sa I have fought the good fight. Ha? Pasabot mga kaigsunan, declaim na ni Apostol Pablo, ni-declare na sa siyang pagtuo sa bugtong buwis, despite sa tanang challenges na iyang naagyan ng mga opposition. Daghan ang nibabag niya mga kaigsunan. Naapay gusto mo patay niya. Niagi pa si Apostol Pablo nga bungkag yung barko ng sakyan. Kung susulti ni Apostol Pablo, daog na. I have fought the good fight.
Palagpakan na itong bugtong buhay Diyos. So kung ato rin i-apply mga kaigsunan, kang Epaphras mga kaigsunan, si Epaphras, nag-indicate ni siya nga usa siya ka-desperate nga tao. Desperado ba sa usa nga pamaagi? Desperado siya nga matabangan ang taga-Kolosas, pinagi siyang pag-ampo. Ang pag-ampo mga kaigsunan, dili lamang usa ka makapahimuot, mapakalma, o magpalandong kanimo. Gidescribe ni Apostol Pablo sa Epaphras guys, usa ka alert wrestler. Ang wrestling mga kaigsunan, ang buhaton sa usa ka alerto nga wrestler, pag ipatumba na niya ang kalaban. Ha? Ipito na niya hangtod nga dili na mulaban mga kaigsunan. So mao ni gibuhat ni Epaphras mga kaigsunan. Mao ni gibuhat ni Jacob mga kaigsunan nga wala gyud nga buhi. Ang bugtong ug buhi nga Dios mga kaigsunan hangtod nga wala sa gipanalanginan. So kinsa may kalaban ni Epaphras mga kaigsunan? Nganong ga-struggle man siya? Ha? One thing is clear. Ang klaro dire, wala siya nag-struggle. Batok sa bugtong buhay nga Diyos. Sometimes, mauni ang rason nga nung naglisod ta mga kaigsunan. Nag-struggle ta sa itong pag-ampo. Una, we struggle with our carnal natures. Lawas nun nato nga makinayahan. Nag-struggle ta na mga kaigsunan. Usahay, magpa-alarm kag alas 12 sa gabi kay gusto nyo mag-ampo. Pero nginding, pag-alarm sa alas 12, murang patyo no balik. Matulog o balik. Tinood? Tawag sa iyong manarbog ha, tinood. Nga naman, willing ang espiritu pero luya ang lawas. Ha? Sometimes, mga kaigsunan, makasulti ta nga, di naman namo kinahanglan mag-ampo. Wala, mabutay makuha sa pag-ampo. Say, nana ang atong mindset. Pero kabalo mo mga kaigsunan, ako masulti, pag mag-ampo mo, daghan ang mawala sa inyo. Ha? Tingala mo, sir, mawala? Mangutan na ako ninyo. Kasi mawala, mawala mong pagkagarbuso. Ha? Imuhang dautang binuhatan, dautang batasan. Ha? Pride ang mawala sa inyo. Muna yung mawala niyo mga kaigsunan. Pag mag-ampo ka mga kaigsunan, mawalaan kag pride. Ha? Muna sa panahon nga si Jacob nakipag-wrestling sa bugtong upoy nga Diyos, si Jacob nakipag-wrestling siya sa iyang old nature, sa iyang daang pagkatao. Ang pangalan nga Jacob, mga kaigsunan, isa, cheater. Nang limbong, nga naman, gilimbungan niya iyang igsuon nga si Esau. Iilad niya sa usa ka bowl nga sabaw para makuha ang birthright. Ikaduha, gilimbungan niya si Isaac. Ha? Actually, nisulti si Pastor Lahi na mga kaigsunan nga ang makadawat man yun sa panalangin si Jacob, pero giunahan lang ni Jacob ang bugtong buhay ng Diyos. Ha? So, nakipag-wrestling si Jacob sa bugtong buhay ng Diyos mga kaigsunan. Hangtod nga wala niya gi-give up ihang daang kinaiyahan. Wala na bago iyang pangalan. That's why ang iyang pangalan na Jacob mga kaigsunan ilisan sa bugtong buhay ng Diyos o Israel. Ang meaning sa Israel, nagmadaugon ka sa Diyos o nagmadaugon ka sa tao. Palagpakan na itong bugtong buhay ng Diyos. So, from deceiver, manlimbungay si Jacob, nailisan siya Prince of God. Genesis 32 verse 28. So, bisa na itong bugtong buhay ng Diyos, mga kaigsunan, nag-struggle siya sa Garden of Gethsemane. Pwede ba ipalayo ang kupa sa ako, ha? Nag-struggle ang bugtong upoy ng Diyos, mga kaigsunan, mismo. Ang bugtong upoy ng Diyos, mga kaigsunan. Ha? Pero sa isulkis bugtong upoy, surrender niya ang iyang kabubuton para sa kabubuton sa Amahan. Not my will, but yours be done. Not my will, but thy will be done. Palakpakan na ito ang bugtong upoy ng Diyos. Muna nakaangkon tag kaluwasan, mga kaigsunan, o kagawasan sa atong mga sala. Ha? Ikaduha, mga kaigsunan, nag-struggle ta tungod kay dili ta worthy nga wampus Ginoo. Nakatry na ba bang usahay nga makaana ka Ginoo, makasasala kay ko? Maulaw na kumuduol nimo. Ha? Nakatry na ba mo ana mga kaigsunan? Kay kabalo mo kaigsunan. Kani atong kaaway na si Satanas, ginapa-remind niya kanunay ang sala sa tawo. Ha? Tanawa ha? Daghan kay sala, ang trabaho ni Satanas ay yung ka, uy, ikaw ka bakakon. Uy, ka na si bakakon, uy, ka na si mananapa, uy, ka na si mangingilog. Inan ang trabaho ni Satanas. Pero sa panahon nakasala si Adan o si iba mga kaigsunan, wala sila gitawag nga makasasala. Ang gitawag sila, Adan, asa man mo?
So, ang punto diri mga kaigsunan, bisan pag unsa nimo ka masalaypon ug makasasala mga kaigsunan, kung si Satanas tawagon ka sa imong sala, pero ang bugtong uboy nga Dios tawagon gihapon ka sa imong pangalan. So, kung muudol tas bugtong uboy sa itong pag-ampo mga kaigsunan, paminaw nga every time nga moampo mo sa bugtong uboy nga Dios, gisuutan ka sa bugtong uboy sa iyang pagkamatarong. Kay dili ta makaduol sa bugtong uboy nga Dios mga kaigsunan, dili ta makatanaw sa Ginoo. Kumuha na ka ikaw perfecto, ikaw matarong, ayaw nalagampo sa Ginoo. Ha? Nga naman, matarong naman ka. Mo, bitang muluhod ka mga kaigsunan, muduko ta sa atong ulo, muluhod ka, mupiyong ta, kay dili gyud ta deserving unta mga kaigsunan. Mao nang every time na muampo ka sa bugtong mismo muna nga panahon, nagisuod niya yung pagkamatarong sa imo. Palakpakan na itong bugtong ng Diyos. Murang, ayaw ka adlo, dool sa bugtong ubuhi Diyos sa ihang trono sa grasya. At akiho na bugos grasya ni. Ikatulo, na-struggle ta makaigsunan against distraction. Kabantay mo nang mag-ampo mo daghan kay Saba. Naampo ko mag-igsunan datos puentes, ang akong ginahan, sige pa alarm. Ha? Alas, naman na siya alarm clock. Alas 3, alas 6, alas 9, alas 12. Natuyok yun na mga kaigsunan. Uya, saktuhan, birnis to siya, ga-worship me, mga 5:40. So, sakto yun, kaya mga orasa sa alas 6, kaya 5 man kakanta, sa saktuhan, nagaluhod na me. Ayan, ni alarm. Hindi ba mo pwedeng atindugan nga patyon, kaya nakapuman mo. Imbes na focus, kusbog mo yes, ang focus ang kinsa, kaya mo patay sa alarm. Ha? Kabantay mo yung anak, mo na ni anak mama, ayun na, ito, magpa-alarm, kayo mo buhaton. Siya magpa-alarm, pero lahi ang mupalong. Kaya hindi mo sa kadungog, sa alarm. So, ito po makaigsunan, kabantay mo nagsulti ang bugtong Diyos, at tumo sa usa ka lugar, namingaw. Aron dili masamo kayo ng una-una. Kay kanimang pag makikistorya manggod sa bugtong Diyos, kaya itong una-una, nagdaghan mga alingasaw, kaya sa di ka puhos. Samot na diha makaigsunan ay nagsinigita, diha, ay yung cellphone, gatingog, kaya na nalangwag. Nadirado ka na, isig panuktok. Tinuod yun na, na-experience na ako na. Muna nakaanak ko, palihog lang, tanawan ninyo ang oras bago mumutok-tok sa ako ang usang orasa kay basing gaampo ko, anak. Kay imbes focus na kay ka, heart to heart talk na musbugdong mo nga Diyos. Nga ni kalit lang, tingog, kinay-nanawag. Ha? Munang, naglisod ta, nag-struggle ta sa itong pag-ampo, tungkol ani mga butang nga makaigsunan, ha? Usahay, nag-ampo ka, doon una kasi mong utang. Tinuod no. Usahay, nag-ampo ka, daghan ka gina, imong una-una, naas gawas. Basta yung anak, gani, muna nisulti si Apostol Pablo, bago mo muluhod, i-renew sa inyong una-una, pasabot, limpyuhi sa inyong una-una, bago mo mudungol sa bugtong ubuhay na Diyos. Ha? Kaya usahay na lang gani ka muluhod, na ako'y nakaila magaigsunan nga dili sa tigluhod pero musulod ka sa prayer room tag isa ka oras. Ha? Dili sa tigluhod magaigsunan pero musulod sa prayer room tingala tong musunod nga moampo nadugay kay nauman. Kay kablo ka si rason gitingog na lang daw niya. Ha? Katawa man Sister Justin, basin siya na. So makaigsunan kung naaga ni mga distracting thoughts sa imuha, sa imuna-una, isurrender as bugtong mo, masabta na niya. Pinuuna, biya ko'y utang, hapit ang bayranan, isurrender na niya. Ayaw pakikistorya sa bugtong mo yun, Diyos, nagalibog ka. Kaya ang gusto sa atong kaaway, muhunong ta sa pag-ampo. Ha? Sa panahon, bitaw, madaghan kang mga blessings, di ka balo magpasalamat sa bugtong mo yun, Diyos. Pero sa panahon nga, wala na, wala'y makaon. Oras-oras galod. Ha? Mo nang tagaan kag pagsulay, ingon na dayon, Ginoo gipasagdaan ang tingali ko nimo. Ingana kasagara makaigsunan. Mo nang muduol gani tas bugtong buhay nga Dios makaigsunan, manaa man kay problema o wala duol sa bugtong buhay nga Dios, ampo sa bugtong buhay nga Dios. Palakpakan nato ang bugtong buhay nga Dios. Ikaw pa, nag-struggle ta mga ison tungkol sa itong pagduha-duha. So, sa mga pamagi, naitaw ng
mangandoy og kaluwasan, duha ka og mensahe sa ila kasi di mo tuo. Ha? Gaduha-duha ka makaigsunan. Naabi nato makaigsunan, imposible. Makonvert ang usa ka tawo. Para sa imo imposible. Pero para sa bugtong posible ang tanan. Palakpakan nato ang bugtong buya Dios. Ha? Ayaw mo pagduha-duha makaigsunan. Kaya nang naay magpaampo nimo kay nagsakit ang tiyan, nagsakit ang likod, ikaw pud kay maulawan gyud ang Ginoo niyo, dili ni maayo ba? Magduha-duha na nung kagampo. Magduha-duha ka mo kaigsunan, ayaw na lang. Ha? Kasulti sa Hebrew 11 verse 6 mga kaigsunan nga it is impossible to please God without faith. Lisod ang muduol sa Ginoo nga wala kay pagtuo. Ha? So remember mga kaigsunan, katong lalaki nga niduol sa bugtong nga gidala niya ang anak nga naposes. O sa isulti niya mga kaigsunan sa Marcos 9:24, o sa isulti niya, dalay ko ng bugtong is, I believe, but help my unbelief. Ha? Gi-acknowledge sa bugtong buhis bisag gamay ra iyang pagtuo. Gi-acknowledge sa bugtong buhis nga Diyos mga kaigsunan. Sa isulti sa bugtong bisay kong pagtuo sama sa liso sa mustasa. So, gi-acknowledge sa bugtong buhay siya na sa I believe. Nituo ako, bugtong buhay Diyos, pero tabangi akong dili pagtuo. So, kung ikaw, maglibog ka, usa man eh. Pasabot, nituo siya, pero nangay isang tabang sa bugtong is ma-overcome ang yung dili pagtuo. Sumudaog ang pagtuo kasi sa dili pagtuo. Mao itong ayo sa bugtong buhay ng Diyos mga kaigsunan. Bisag gamay ra kay mong pagtuo sa bugtong mo as long as na kay pagtuo, acknowledge na sa bugtong buhay ng Diyos. Ayaw lang pagduha-duha. Bisag unsa ka gamay sa imong pagtuo mga kaigsunan, makasabot ang bugtong buhay ng Diyos ana sa imo. Ayaw lang pagduha-duha gyud. Ha? Ikalima mga kaigsunan, we struggle with selfishness. Nag-struggle ta tungod kay hakog ta. So sa man nga pamaagi, ang normal tendency sa tao, muampo ka para sa imong kaugalingon, tama? Ha? Mana ka, anong muampo, pamangko sa uban, kaliso, dumagana ko? Nangatawa sila, tinood, dili. Diba? Sometimes, inana ta. Yun na, kung mag-prayer meeting ta, dapat iampo nato ni si Kuha, sister na. Kamu la sister, kaliso, dumagana ko karon. Nangita pa kong kwarta, nagpapayit bugas. Diba? Ingana ta sometimes mga kaigsunan, nag-struggle ta sa pag-ampo tungkol kay selfish na. Yan naman, lisod mo ampo sa ubang tao kung ikaw mismo na kay problema. Ha? Pero, ang balaang kasulatan daghan og example sa tuwa, mga lalaki, mga babae, mga kaigsunan, nga nagpataliwala para sa nasod sa Israel. Kalinti mong problema, unahang uban. Pablo ka, masulti ko, dali ang manay mo na isulti sister, pero makakasulay anak. Ay, po mong paghukom. Nani, ba aking nga riyan, grabe ba na ako, gastog luha, mga isunan ko, kabalo lang mo. Grabe yun, ikan sinugdanan, sige kong pangutanan sa bukto po niya Diyos, luha pa lang mo nang tunay issues ako, okay na, balik-balik ang issues mo. Hindi na ako magtubag anak, humanag, hilakan na tabo. Pero wala ko mabuhas bugtong. Ako pag-ampos bugtong ko nga Diyos mga kaigsunan. Alam mo na ako gamay ka na ako pag-ampos bugtong. Ginoo, kung imo kabubuton, wala ko'y mabuhat. Pero kung dili imo kabubuton, pugni. Kaya na ra. Ano problema ko man ako mga butang na dili na ako kayang sularon. Nga doon na may bugtong ubuhin nga Diyos na musulban anak para na ako. Muna usahay ang mga tao mga kaigsunan, stress kayo. Kaya trabaho sa bugtong ubuhin, sige trabaho na nimo. So sa mga pamaagi, ang isulti sa bugtong mo sa ayaw mo paghukom, ang trabaho sa Ginoo nga muhukom, gihukman na nimo. Ha? Kisay gahatag sa balaod. Ang bugtong mo yung Diyos, tama? So siya na po'y dunay katungod ng muhukom, tama? So kay ikaw, wala makaghatag sa balaod, wala kay katungod muhukom. Ang bugtong mo nga Diyos, ang ihatag sa balaod, ug siya na po'y muhukom sa matag-usa sa ito ang makaigsunan. Palakpakan na itong bugtong mo yung Diyos. Sometimes, makasultin na mga kaigsunan, nga, usa din naas pag-ampo. Simple na kanya itong topic mga kaigsunan, pag-ampo. Ha? Pero ang pag-ampo mo ni siya pinaka-the best weapon na panlaban kay Satanas.
Abi lang ninyo, simple rin yung pag-ampo makaigsunan. Ha? Pero pinaagis pag-ampo makaigsunan. Si Daniel naluwa sa yungib sa liyon. Pinaagis sa pag-ampo. Ha? Sa panahon ni Queen Esther, naluwas ang mga Hudyo. Pinaagis sa pag-ampo makaigsunan. Ha? Sa panahon ni Abraham, naluwas si Lot. Pinaagis pag-ampo makaigsunan. Ha? Nakaangkon tao naluwasan tungod sa pag-ampo ni Cornelius. Giabrihan sa bugtong ubuhi ng Diyos makaigsunan ang mensahe para sa mga hintel sa ato karon tungod lang na sa gihingayong ampo ramana. Ha? Ang pag-ampo makaigsunan mao ni mulaban ni Satanas dili ikaw. Kani nga pag-ampo makaigsunan gigingon simple ra nga pag-ampo mao ni muluwas ninyo pag-abot sa katapusang mga adlaw. Alam pa ka na itong ha? Kung wala nag-ampo si Elias makaigsunan, wala yung ulan nga ibubo ang bugtong buwis. Kung wala nag-ampo si Abraham para sa pagumangkon nga si Lot, wala naluwas sila Lot dito sa Sodoma Gomora. Kung wala nag-ampo si Moses, patay na tanan ang mga Hudyo. Ha? Kung wala nag-ampo makaigsunan ang mga kaubanan ni Pedro, gipugutan, nagiputla, nagulo si Pedro ng prisuran. Ha? Kung kita makaigsunan, dili ta magampo para sa atong mga gihigugmas kinabuhi, para sa atong nasod makaigsunan, ang nasod nato mag-ira na. Kisa may nagpugong ani, kita na mga katawhan sa bugtong ubuhi ni Diyos. Ha? Ano man? Revelation 7:3 makaigsunan, ay kailangan makumpleto sa 144,000. Ha? Kailangan kumpletuhon sa nindaan. Na ay close provision, na ay katapusang tawag diri sa sulod. Ang kaning gigawas sa panahon makaigsunan, makumpleto ng 144,000, wala na i-chansa na mabilong pa sila sa great multitude. Kaya ganing 144,000 para ni sa katawan sa bugtong buhay ni Diyos. Para ni sa tuwa. Ang kaning dakong panon, dili ni para nato. Para ni sa gawas. Para ni sa mga taong wala pa sa sulod, sa turil, sa bugtong buhay ni Diyos. Ha? Ayaw mo pagsalig nga, unya na lang kung si magbalik Ginoo, kung makita na nako ning kagubot, gera, wala na i-chance sa makaigsunan. May pag wala ka nakabalos ka matuuran, nakay puruhan ka maluwas ka. Pero kung karon makaigsunan, wala ka kalahutay, pasensya na igsuon. Dili para sa imo ang dakong kanon. Kaya para sa tuwa, 144,000. Nakita na magkatawan sa bugtong ubuhi Diyos, silyuhan tas bugtong ubuhi ng Diyos. Morning adlaw, ipapahulay. Wala pa ka na itong bugtong ubuhi Diyos. So, ang gahom nga moampo ka makaigsunan, diri i-release sa bugtong ubuhi sa iyang gahom. Kita na mga katawan sa bugtong ubuhi ng Diyos, pinaagi sa atong pag-ampo makaigsunan. Pwedeng mabago ang kaugmaon sa atong nasod. Ano man? Ayaw ko kina, bisag isa sa inyo, wala gaampo para sa atong nasod karon. Kabalo ko, nga bisag isa sa inyo gaampo para sa atong nasod karon. Pinaagi sa atong pag-ampo makaigsunan, mao ni walay imposible sa pag-ampo. Tanan mabuhat nimo. Nay usa ka American evangelist makaigsunan, usa ka pastor, si Reuben Archer Torre, nisulti sa wala kay makonvert makaigsunan, walay dakong pag-revival kung di ka kabalo mo ampo. Pasabot, bahalag walay mensahe. Kung naay pag-ampo, naagi apoy pagbago. Kung bisag di ko magmensahe diri makaigsunan, kung may nampuon ka makaigsunan, doon nagi apoy pagbago. Dili para sa ubang tao, kundi para sa imong kaugalingon. Mao bitaw makaigsunan, ang pagpangayo balang espiritu individual. Tama. Dili ko makahatag ninyo balang espiritu. Dili na ko ma-share ang balang espiritu ninyo. Individual mo mga isbugtong ko Diyos pinaagi na sa pag-ampo. Hilaka nimo. Pero dili ra pud na musulti makaigsunan nga Ginoo pasudlay balang espiritu na ay requirements. Asa man igugmaa sa imong kaaway. Mahibal-an makaigsunan nga naa ang balang espiritu sa imo basahan Galacia 5:22-23. Na diha ang bunga sa balang espiritu mga paghigugma, kalinaw, kalipay, pagpailog, pagpugong sa kaugalingon. Once na nimo confirm na sa imong balang espiritu. Ha? So ang pag-ampo makaigsunan pinaagi sa pagduso makaigsunan
Buot punto dire. Ayaw undang yang bugtong uboy nga Dios. Hangto dili niya ihatag yang balang espiritu kanimo. Ngano man, the same with Jacob. Wala niya giundangan ang bugtong uboy nga Dios makaigsunan hangtod nga wala siya gipanalanginan. Palakpakan na to ang bugtong uboy nga Dios. So, kabalutan mo mensahe, kabalutan mo kanta, kabalutan mo organ, ha? Kabalutan makaigsunan, bisang asa kang maayo ana makaigsunan. Pero kung wala gani kay anointing, ha? Wala kay anointing makaigsunan pinaagi sa imong pagpaningkamot sa pagampo, useless ang tanan. Ano man, daghan ang kabalo mo mensahe pero walay bala ang espiritu. So usa man nga pamaagi mahibalaan nimong naibalang espiritu ang mensahe. Ha? Maramdaman nimong Holy Spirit makaigsunan. Pag ang mensahe gani puro na pandaot, sure ball na wala na balang espiritu. Ha? Bisan pag maayo ka mo mensahe, ni-witness ka, ni-saksi ka, nag-evangelista ka. Apan kung wala kay pagdihog, pinaagis, pag-ampo, makaigsunan, useless lang ng tanan. Muna ikiingon diha makaigsunan, nakakawangan lang ang tanan. Pag-abot sa panahon, bugawas ka para mapalit ka o lana. Ngano man. Nganong wala may lana, nga pareho maning pulo kabirin nga gapaabot sa bugtong mo nga Diyos. Parehag suot, nakaputi, pinagbiste, parehag tanan. Pero nganong wala man sila extra langis. Tungod, wala nila nadawat ang balang espiritu sa bugtong mo nga Diyos. Kay kabalo mo ano, ang ilang kasing-kasing napuno sa kaligutot, napuno sa pandaot, napuno sa pagbutang-butang. Then that's the time, biyaan ka sa balang espiritu. Ha? Mubiya ang balang espiritu nimo kaigsunan. Kung di ka kabalo magpailob, di ka kabalo magpasaylo, biyaan ka sa balang espiritu. Sakit man pamalandungon, pero mo na'y realidad. Ha? Mo nang ang 5 kabirhen, pagawas nila, pagbalik nila, sirado na ang pultahan. Masabot, sirado na ang kaluwasan. Ganoon. Nangayo sa iyang kauban. Gusto na itag extra langis niya ito, itag lana. Pagpalit og imo kay kani para ra ni sa kuha. Kaya ang balaang espiritu dili pwede i-share mga kaigsunan. Dili na sa pwede nga ihatag nimo sa uban. Individual mo mga ayos bugtong uboy nga Dios. Mo nang pagsunod sa kasuguan, individual kay individual ang kaluwasan. Wala pa ka na to ang bugtong uboy nga Dios. So ang bugtong uboy nga Dios mga kaigsunan, nangita siya og tigpataliwala. Ezekiel 22:30, dalay ko ng bugtong uboy nga Dios. O gipangita ko ang tao sa ilang taliwala nga makatukod sa kuta ug makatindog sa nakalangan sa atubangan ako alang sa yuta. Aron dili ko malaglag kini apan ako walay himpalgan. Ha? Nangita ang bugtong dili porket na magpataliwala ka sinugo na ka. Ha? Dili porket makaigsoon nga ampo nimo ubang tao nagpakasinugo na ka dili nga na. Mismo ang bugtong mas nangita sa mga tao nga mo ampo para sa isig ka tao. Ha? Kani mga sinugo sa unang mga ordinaryong tao rin makaigsunan. Si Amos makaigsunan, usa ka shepherd, magbalantay sa karnero. Si Moses, nagbantay sa karnero sa iyang ugangan. Ha? Mga normal ra ilang mga ordinaryong tao lang sila makaigsunan. Pero, ha? Wala sila gahuna-huna sa ilang kaugalingon, gahuna-huna sila para sa ubang tao. Nag-ampo sila, dili para silang kaugalingon, kundi para sa ubang tao. So ang bugtong uboy is nangita sa mga tao nga na magpataliwala, pasabot, mag-ampo ka, pareha ni Himayas makaigsunan, nag-ampo siya dili para sa kaugalingon, kundi para sa mga Hudyo nga matukod ug balik ang wall sa Jerusalem. So karon mga kaigsunan, bisag mo ana ta nga dunay propesiya ang bugtong uboy nga Dios nga may nani ang gingharian. Kung kitang tanan mag-ampo ta para sa gingharian mga kaigsunan, ang kabubuton sa bugtong uboy nga Dios ang matuman. Malakpakan na ito ang bugtong uboy nga Dios. So, naata karon mag-aigsunan sa spiritual battle. Tama? Ayo. Ha? Naabata karon sa spiritual battle? Wala? No, nakasultiman mo. Okay? Nakipyapisog ta dili sa atong unod, kundi sa espiritu nga espiritong dautan. Na-try na ba ninyo makaigsunan na naa kay kalagot makaigsunan sa usa ka tawo pero pagkakita nimo sa iya natingala ka nga bisag unsaon nimo siya masuko ka wa gyud kay kasuko niya? Ha? Kabalo mo makaigsunan ang pinaka-greatest na battle makaigsunan. Dili ng pakiglaban nato makaigsunan sa Facebook, sa unsa pa na, sa gera,
kundi ang atong greatest battle mga kaigsunan mo ning pag-ampo sa sikreto. Ha? Mo ning pag-ampo sa sikreto mga kaigsunan. Ayaw po pagpakita diha, uy alas 12 na sister, mampo na ko, muluhod yung kasto nga. Hindi na pwede. Ang importante dire, muampo ka bisag sa una-una. Ha? Dili kailangan magpakita kas mga tao nga Diyos nun ka. Nga muluhod yung ka diha. Ang gisulti sa balaang kasulatan, adto sa sekreto nga lugar. Namatay prayer room, adto sa prayer room. Ha? Dili kay magluhod ka, magpakita yung ka para ingnon nga, uy, butana niya, Diyos nun man. Busa karon mga kaigsunan. Naman kay mga problema karon, naman kay struggle karon mga kaigsunan, iluhod na as bugtong buhi Diyos kay ang kaduugan nato na as tuhod. So mana, pag-ampo. Ha? Sa pag-ampo nato mga kaigsunan, giklaim na nato ang kadaugan sa bugtong buhi Diyos. Karon mga kaigsunan, haduol na ang katapusan sa panahon. Naanatas pinakatumoy sa kuko sama sa damgo ni King Nebuchadnezzar. Mao nang kaning king harian dili pwede mausa. Kay ang damgo ni Daniel makaigsunan damgo ni King Nebuchadnezzar nga ang king harian makaigsunan sa pinakatumoy sa nakumpusa og clay o iron nga dili pwede makuban. So busa karon mga kaigsunan, kung unsa man imong naagi ang problema karon, kung unsa man imong struggle sa kinabuhi karon, nanapod kay mga utang nga bayaran, nanapod kay say ibayad na ko sa balay ani, ibayad na ko sa kuryente, unsa man ako ibayad daghan kay kung utang nga moabotay nga bayaran, iluhod na sa bugtong buhi nga Dios. Luhod mo sa bugtong buhi nga Dios. Kung gusto mo sikreto nga pag-ampo nga kaigsunan, sulayin ninyong alas 12 sa gabi. Masulo niyo ang bugtong o buhis. Muna nindot ngayon po. I-try ninyo sulod sa isa ka semana na may pangayoon sa bugtong o buhis. Luhod mo sa alas 12 sa gabi. Pangayuan na anang oras ang ihatag na sa bugtong o buhi nga Diyos sa inyo. Inahagi sa iyang kabubot mo. Kalakpakan na ito ang bugtong o buhi. Usa karon, mag-ampo ka, dili para sa imo nga. I-try ang pag-ampo para sa inyong isig kataw. I-try og ampo makaisyon dili para sa imong ampo ang gingharian sa bugtong o buhi nga Dios. Nga kaning gingharian sa bugtong o buhi nga Dios makaisunan na mula hutay ni pinaagis gahom sa bugtong o buhi og sigurado kaning nga gingharian nga gipadala sa bugtong o buhi nga Dios sa sinugo pastor lahi mao ni gingharian nga gisaad sa bugtong o buhi nga dili malumpag bisag ang puntahan sa hadis dili kaya lumpagon ang gingharian sa bugtong o buhi nga Dios. Mao ni makaisunan. Salamat. Lahi ko ng bugtong mo po yung Diyos, mga Diyos, kung susubi kang ginjamanan saran, ang tanang pagdaig, tanang kadungganan, gibalik na ko na taras bugtong po yung Diyos. Happy Sabat ka na itong tanan.